Okay, balikan natin. Kung makikita nyo, 5 double consonants. Ito po siya. Okay? So, hindi na to initial, final, kundi yung usage na nito. Okay? So, makikita nyo, double G. Okay? Meron nakalagay double G or double K. But the highlighted one, etong double K ang sounds value niya. Okay? So, double G siya, correct? That's kiyok-kiyok, correct? So, double G. Ang romanized version niya is GG. Ang sounds value niya is KK. Okay? Sounds K. Etong nakapula. Nakuha? So, as an example, paano siya gagamitin sa example? Ito po. Basahin nyo. Okay. Pero, mas tense po siya kumpara sa nauna. Kung kanina, soft siya, ka, ngayon, tense. Itong mga ugat nyo dito, lalabas yan kapag produce nyo ng tunay ang tunog niyan. Kasi tense po ang pagkakaproduce niyan. Para siyang, kung naririnig nyo yung mga Koreanong parang bubuga ng plema, ganon. So, ganon yan. Ka. Ka. Lalabas yung mga litid sa liig nyo. Ka. Okay? Ka. Lalagyan ko po ulit sa ilalim. Ano nang basa? Baka tumalsik yung laway. Dahan-dahan. Sige, kaya nyo yan. Ka. 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 Magkaiba ang ka sa ka. Mas, mas tense siya. Pero kahit hindi nyo siya ma-produce ng maayos, okay lang yan. Okay? Huwag nyo nang pilitin kasi baka magasgasi yung lalamunan yung kaka hanggang umuwi kayo. Hanggang nasa jeep kayo para kayo bubuga ng plema. Basta tense po ang pagkakaproduce ito, kakta. Okay? Kakta, which means to peel. Peel po. Magbalat. Okay? Double kiyok, the sounds value is KK. Ka. Kakta. Okay? Ang unang, double consonant. Sounds K pa rin pero mas tense kumpara sa literal na K. Kasi yung literal na K, soft po yun. Okay? The next consonant, double D. Okay? Double D. Double D. But the sounds value, DD or TT. Okay? Ano yung sounds value? Yung tunog ang T. Okay? Ta. Magkatunog, magkadoble or magkasunod na DD, tunog T. Okay? Ta. Okay? Mas tense din uli. So, paano yun? Ito irregular tong tunog T, diba? Ta. Tada. Okay? How about this one? Double D or double T? Ta. Tada. Okay? Tada. Versus tada. 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 Tense po ang pagkakaproduce niya. Tunog T pa rin naman. Okay? Next one, yung double B. Okay? Double B, pero ang tunog niya is double P. Okay? BB or PP, the sounds value is double P. Ako ha? Double P. So, anong mangyayari? So, ito yung regular na B. Ba. Okay? Sunod, ito, pu. Okay? Bakit po pu? Tunog P, diba? Mas tense po ang pagkakaproduce niya ng sounds. Than the regular P. Pu. Pu. Da. Ba. Pu. Da. Okay. Ba pu da. Ba pu da. Okay. Very good. Ba pu da. Okay. Tunog P. Mas tense po siya. Okay? Next one, pang-apat, yung double SS. Okay? Double SS,
same pa rin po, double SS. Anong tunog? SS or SS pa rin. Okay? Sa. Sa. Kung ito kanina, sada, soft. Ito po ngayon, sada. Sada. Sada, which means to be peel. I mean to wrap. To wrap or to pack. Sada. Mas tense po ang pagkaka-produce ng sounds niya. Ito ay sada, to buy. Ito ay sada, to wrap or to pack. Okay, next one. Number 5. Okay, double JJ. Okay, JJ pa rin naman ang tunog. Okay, JJ pa rin. Okay. Double J. Double J. Ang tunog niya is JJ pa rin. Okay? So, anong example? Example is, eto siya. Jada. Okay? Jada, which means to be salty. Maalat. Okay? Jada, which means to be salty or maalat. Naintindihan po? So, ano po yung pinag-usapan natin? Panglimang, ano po ito? Double consonants. 5 double consonant. Ano yung 5 double consonant? Double G, double D, double B, double S, double J. Okay? So, kompleto na po ang ating ano yon, yung ating 19 consonant na tinalakay kanina. So, recap muna tayo. Ano yung sounds value po nito? Ano po? G or K. G or K. Sounds value, initial and final. G or K. Nandyan pa ba yung online? Okay. Next one. Okay. Next one. D or? Okay. Next one. Okay. Very good. Okay. Very good, Mara. Next one. Okay. M. Next one. Okay. 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 Next one. Next one. Okay. Next one. Okay. Next one. Okay. Very good. Okay. So, yan po yung mga consonants. So, kumpleto na yung ating alphabet. Babalikan nyo na lang, ipa-familiarize nyo na lang yung mga itsura po nila. Okay? Now, kanina nagbasa tayo, di ba? Paggamit po natin itong 14 consonant na to. Ngayon ang tanong dyan, paano nabuo yung mga binabasa nyo? Diba, merong pababa ang sulat, merong pa ganun ang sulat, okay? So, para makagawa po kayo ng ganito, meron po itong pattern. Itong ganito, na pinapagawa ko sa inyong assignment, merong pattern. Ang tawag po dito, the combination of consonants and vowel. Kung paano po binubuo ang isang consonant at isang vowel. Okay? So, paano po siya binubuo? Ito po yung pattern. 5 pattern. Okay? Sa 5 pattern po na yan, ito po yung parating yung nakikita. CV, saka ito. Bihira nyo ito makita. Pero pag words na po yung binabasa nyo or sentence na parating nyo ito nung mai-encounter. So, kanina, itong mga binigay kong example, paano ko ito binubuo? Ama, ito yan o. Paano ko yan sinusulat? Ito po yung pattern ng pagsulat. Okay? So, paano natin gagamitin yan? So, same pa rin. Okay? Paano natin gagawin yung mga yan?
Okay. Unahin po natin yung pattern number 1. CV. Anong ibig sabihin ng CV? Consonant and vowel. Okay? So, paano magsulat po? This is consonant. This is vowel. Anong example po nito? Yung una, G, saka A. Tama? Ka. Consonant, vowel. Naintindihan? Okay. Pangalawang pattern, C, V. Pababa. Tama? So, kunin din uli natin. Pababa. Consonant, vowel. Okay? Ano yon? Yung ibinigay kong sample, yung gu. Tama? Pag kinumbine mo, kaku, furniture na, nakabuo ka na ng isang salita. So, sa atin, parehas po yan. Para siyang atin na. Tama? Or sa. Combined vowel. Tama? So, kaya lang sa atin, wala tayong sulat na pababa. More on pa ganito. Sa kanila, may sulat kasi silang pababa. Tayo, wala naman tayong sulat na pababa. Okay? So, dalawang pattern na yung nagawa natin. Sunod na pattern. Okay? Sunod na pattern. Pattern number 3. Paano natin gagawin? Ang pattern number 3, consonant, vowel, consonant. So, anong example yon? Yung binigay ko din uli. G, saka A, saka G sa ilalim. Kak, di ba? Consonant, vowel, consonant. So, pag meron na pong nasa ilalim, yung consonant, di ba? Kasi may consonant. Kapag meron na sa ilalim, dito nyo na maa-apply yung sounds value when the letter R but chim. Eto kapag ito na yung ginamit, eto at eto, dun nyo na i-apply yung sounds value when the letter R but chim. Okay? Another example natin kanina, consonant, vowel, consonant. Meron tayong din ginamit na sample na ganito, di ba? Pang. Ano nga ito? Room. Di ba? Pang. Consonant, vowel, consonant. Ako ha? Next, pattern number 4. Same pa rin, consonant. Wait lang. Pattern number 4. Okay. Consonant, vowel, consonant. Pababa lahat. Okay? So, anong example? Yung cook. Okay? Cook means soup. Cook. Consonant, vowel, consonant. Lahat po siya pababa. Okay? Nakuha? And pattern number 5, consonant, vowel, consonant, consonant. So, paano po yun? Consonant, vowel, consonant. Ito po ang pattern. Ma-encounter nyo dito yung dalawa. Dalawang nasa, dalawang nasa ilalim. Ito na po yung consonant, vowel, consonant, consonant. As an example, G saka A, letter B, saka S. Sa tingin nyo, ano ang basa niyan? Sige nga. Paano na namin babasahin yan, ma'am? Dalawa yung nasa ilalim. Diba? Ano na yung mababasa dyan? So, ang basa po dito, gap. Silent yung alin? Yung S. Gap, silent yung S. Naintindihan po? Gap, silent yung S. Bakit po silent po yung S? Meron po kasi itong pattern. So, ano yung pattern? Ito po yung pattern. Okay? So, yung nauna, itong pinapagawa ko sa inyo, ito yung titingnan nyo kapag magbabasa tayo. Ito naman, when the letter R but chim. Okay? Yung mga letter na kapag nasa ilalim, anong nagiging tunog niya. So, kanina, ginawa nating table, ito po, naka-summarize na po lahat. Lahat ng kiyok, double G, or double K and K, kapag nasa ilalim, tunog, K. Lahat ng letter N, kapag nasa ilalim, tunog, N. D, T, S, double S, J, C, H, H. Kapag nasa ilalim, anong tunog? T.
Yung R kapag nasa ilalim, anong tunog? L. Yung M kapag nasa ilalim, anong tunog? M. Yung B tsaka P kapag nasa ilalim, P. Yung bilog kapag nasa ilalim, NG. Okay? NG. So, screenshot ko ulit din ito. Meron kayong copy. Send ko sa GC. Okay. Okay. So, meron akong... Ay, di atay ka. Bakit ganun? Wait lang ah. Ayan na, maayos-ayos na. Mas clear. Okay? So, yan yung babantayan nyo. Yan yung ating gagawing guide, yung tatlo na yan. Yung nauna, eto, at eto. Yan yung magiging guide nyo kung paano po kayo magbasa. Kanina, meron tayong binasa na nasa ilalim 4, tama? Tama po ba? So, eto yun no, letter B and S. Nakuha nyo? So, merong dalawang grupo. Pagka daw po, itong mga batchim na to, ito yung nagiging tunog. Paano pag dalawa yung nasa batchim? Okay, ito naman po yung rules. Grupo po na ito, okay. Itong grupo po na to, okay. Itong mga ito, GS, NJ, RS, RH, BS, okay? Kapag daw po iyan ang nasa grupo ng nasa ilalim, ang ibibigkas daw po ninyo first letter. Ibig sabihin, ang second letter ay silent. That's why kanina, tingnan nyo yung example natin, BS siya, di ba? BS. Lang garod. Ayaw lumabas ang cursor ko. Pagod na din yung vocabs itong cursor ko. Nag-iatay ka, wegore. Di ko makita. Wait lang guys ha. May nakakaalam ba sa inyo kung paano lumabas ang cursor?
Nag-iatay ka patapos na kami, saka ngayon ka nagloko. Ayaw patapos siguro, ma'am. Ha? Ayaw patapos. Extend to. An hour. Sabog na utak nila yan. Yung cursor nga, di nagbabasa, sumabog na oh. Naiinitan din, ma'am. Ayun na. Ayun na. Okay. Okay. So once again, nandito na nakita ko na yung cursor. Ayan. Ayan. So, example natin, yung letter G, A, B, S. Tama? Kung makikita nyo yung nasa ilalim, B saka S, nasaan siya kinuha? Andito po, nagamit siya eto. Ayan o. That's why, ang basa natin kanina, gap. Bakit po? Silent daw po yung pangalawa. Okay? So, kunin natin to. Itong N saka J. Ito o. N saka J. Okay? So, kunin natin yan. So, gawa tayo ng example. So, ito yan o. N saka J. Okay? Ano yung babasahin nyo? Ano yung basa niyan? Ano po? Anta. Okay? Anta, which means to sit. So, bakit po? N saka letter J, base daw po dito, ang bibig kasi ay alin? Yung letter N. Yung pangalawa, second letter, are silent. Okay? R saka B, kunin natin. Okay? R saka B. R saka B, N, O, R, B. Okay? So, lagyan ko pa, kasi isang word yan. Ano yung basa? Ano yon? Okay, correct. Ang basa is parang ganito na siya. Nolda. Bakit po? Na-silent yung letter B. Okay, another one. Kunin natin yung letter N saka H. NH. Okay? NH. So, kunin natin. Anong mangyayari? This is double K, tama? Ano nga yung basa nyo dito? Ano yun? Okay. Ku. Okay? So, letter N, lagyan ko ng H. Kakabalik mo lang, Sheila. Okay. Anong basa po? Kun. Okay. Bakit kun? Silent yung letter H. Okay. Very good. Okay? So, yun lang yung titingnan nyo. Kapag itong mga letra na to nasa ilalim, ang babanggitin nyo or ang bibigkasin nyo, first letter. Ang second letter is silent. Okay? Pagdating naman dito, tatlo lang naman sila, oh. Itong grupo lang naman to. Ang babanggitin nyo naman or ang bibigkasin nyo, second letter. Okay? So, paano yon? Gamitin natin yung R saka K. Okay? R saka K. Okay? So, R saka K. Okay? So, ano mangyayari? Gamitin natin to sa word. R saka K. Ano yon? Okay. Bakit duck? Kasi silent yung una na ngayon. Ang babasahin, yung pangalawa na. Okay? Very good. Okay? O next, yung R saka M. Okay? R saka M. Okay? Anong ano? Basa? Okay. Sam. Silent yung R. Bakit? Second po kasi yung binabasa. So, yan lang po ang babantayan nyo. Alin lang? Yung tatlo na sinend ko sa GC, yun po ang bantayan nyo parati kapag magbabasa tayo. Kasi on the next, magbabasa kayo ng long paragraph or ng paragraph na, at least short paragraph or sentence, and then vocabulary na. Nakuha po? So, yung mga vocabulary, pwede kayong mag-advance reading since marunong na kayong mag-distinguish ng letter. Para po hindi po kayo mahirapan praktisin yung reading. Ang reading kasi, mangyayari pong gagaling kayo, self-enhancement na po yan. Since tinuruan na kayo kung paano galawin. I-exercise nyo na lang kapag nasa bahay kayo. Naiintindihan po ba? Nakuha po? So, as for your assignment, ano nga po yung assignment natin? Gagawa po kayo ng ganitong pattern.
So, since hindi nyo nabasa, babasahin nyo to as record. Okay? Isi-send nyo sa GC. Okay? Meron kayong Sunday to Friday. Meron kayong Sunday to Friday to do the assignment. Mahaba yung time nyo and also to recap the lesson. So, unahin yung basahin. Ito munang basic vowel. Ma'am, huwag niyo mong pa-sample ko. Okay lang. Basic vowel. Sunod, itong combined vowel. Okay? Yan ang unang basahin. Anong sample? Ka, gya, ko, kyo, ku, gyo, ku, gyo, ku, gi. So, sample nito, ang susunodin nyo na lang naman dyan, yung sinabi ko. Pero kung ipa-follow nyo lang naman yung sinabi ko or sasaluhin nyo naman, hindi nyo madidistinguish yung letter. Kaya nga pinapasulat nyo ko sa inyo para masaulo nyo yung letter. Kasi pag sa ulo nyo yung letter, hindi nyo kailangan ng guide na yan. Bakit po? Una, makita mong letter to. Anong letter to? Letter G or K, di ba? Letter G sa unahan. Papatungan natin ng U. Oh, yung U na matigas, anong basa na ng dalawa? U. Ngayon, kung kilala mo yung letter na yan, kailangan mo pa ba nitong guide na to? Hindi, di ba? So, this is the pattern kung bakit pinapagawa ko sa inyo para masaulo nyo yung letter itself. Kasi kung babasahin ko to, makikinig lang naman kayo sa babasahin ko, at the end of that one, hindi nyo pa rin sa ulo yan. Bakit? Magbavari lang naman kayo kung paano ko siya binasa. Pero yung letter, hindi nyo naman masasaulo. So, ang purpose natin, masaulo nyo yung letter kasi ang dami nyong babasahin. Bakit? Ang after po nito, ang labanan na natin, the more vocabulary na masaulo kayo, the more na mas maiintindihan nyo yung mga upcoming lesson po natin. Nakuha? At ang vocabulary, hindi ko po yun pinapaliwanag. It is your own obligation na sauluhin. Bakit? Katulad dito, kailangan ko pa bang ipaliwanag kung ano yung pencil, ano yung ballpen, ano yung laptop? Hindi, di ba? Kailangan nyo nang malaman kung ano ito or ano ito in Hangul term. That's the vocabulary. Nakuha po? Intindihan? Okay. So, hanggang dito muna tayo kasi yung ating aircon nakisama. Medyo namamawis yung ating mga kilikili. So, our next meeting will be on Saturday again. Basahin po yung mga lesson balikan. And of course, magsisend po ako ng vocabulary sa GC. Itong mga vocabulary na nakikita nyo, pwede nyo siyang basain in advance. Nakuha po? Mga PDF file pwede nyo i-download, but please do not disseminate it to the na hindi naman student ng season. Okay? So once again, good job for today. At least meron kayong knowledge and na-understand nyo yung mga consonant and vowel. So uuwi po kayo na kahit papaano marunong magbasa. Okay? So Mara and Shilashi. So see you on next meeting. 여러분, 그럼 우리 수업을 여기까지 끝났습니다. 다음 주에 봐요. 수고하셨습니다. Good job, everyone. See you on Saturday. Marashi, see you on Saturday. Sheila, see you on Saturday. 네, 수고하셨습니다.